Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa post ni Optic Politics. Posted dito 12 hours ago. So ang title niya is ganito: Sa likod ng panawagan ni Cielo Magno, pagbukas ng maskara ng ikatlong puwersa na nagtatarget kay Marcos, Romualdez at Duterte, January 26, 2025. Okay, so medyo malalim but revealing, maraming mga revelasyon na pinakita ni Optic Politics. Basahin ko lang ang kanyang post, madali namang maintindihan dahil Tagalog. Sa kabila ng kanyang panawagan laban sa administrasyong Marcos, si Cielo Magno ay hindi basta-basta lang leader ng isang simpleng protesta. Yung January 31 na protesta ito. Ang mga hakbang niya at mga desisyon niya ipinakita sa kanyang mga pahayag ay may malalim na motibo at patnubay mula sa mga puwersang may interest na magbago ang takbo ng politika sa bansa. So, sino itong mga puwersa na nasa likod ni Cielo Magno? Ayun, ang tatalakayin ni Optic Politics. Una, ang panawagan ni Magno laban sa Administrasyong Marcos ay hindi lamang isang simpleng pagtuligsa. Isinama niya si Vice President Sara Duterte at si Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga pahayag na tila binibigyan ng malisyosong pananaw ang mga aksyon ng mga pangunahing leader sa gobyerno. Kung titignan natin, may ilang katanungan kung bakit tinukoy lamang ang mga leader na ito at hindi ang iba pang mga miyembro ng gobyerno. Naging critical din ang reaksyon sa kanyang panawagan ng pagkakaroon ng hindi pagkakasunduan hinggil sa mga pangunahing leader ng bansa. Halimbawa, bakit hindi kasali si Romualdez sa kanyang listahan ng mga tinutuligsa? At bakit binanggit siya lamang nung ito'y question? Okay. So yung poster nila sa January 31 rally, Marcos Duterte lang ang tinutulugsa. So question, bakit wala si Romualdez? Ngayon, may bagong poster na. Yung January 31 rally, isinama na si Martin Romualdez. So yun ang question. Pangalawa, ang mga personalidad na kasapi sa grupo ni Cielo Magno ay mga kilalang koneksyon sa mga kilosang dilawan at mga makakaliwa. Pati na rin sa mga organisasyon may ugnayan sa CPP-NPA. Hindi rin makakaila na may mga tauhan mula sa PAGCOR na sumusuporta sa mga rally ni Magno. Isang indikasyon na may mga interes mula sa ahensya na nakataya. Dahil dito, nagsusulong ng idea na ang rally sa Enero 31 ay hindi lamang isang ordinaryong demonstrasyon, kundi isang hakbang na pinunduhan ng mga makapangyarihang grupo ang PAGCOR mismo. So, ito yung sinasabi kong bagong revelasyon ni Optic Politics. Binabasa ko lang, I'm not yet sure kung tama ito. Aligasyon lang ito ni Optic Politics na may kinalaman ang PAGCOR sa rally. Isang tanong ang naiisip ng marami. Galit ba ang PAGCOR dahil sa ban ng mga offshore at electronic gaming?
Kung titignan natin ang kahalagaan ng pag-aari at operasyon ng mga online gaming companies na apektado ng ban, makikita natin na may potensyal na makapagbigay ito ng malaking kita sa mga makikinabang mula nito. Kung ang PAGCOR o mga tauhan nito ay may personal na interes na maagapan ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos, ito ay magpapakita ng malupit na manipulasyon sa likod ng mga rally at protesta na tila nagsusulong ng iba't ibang layunin. Sa wakas, ang pagbabalik loob ni Cielo Magno at ang kanyang pagpasok sa isang masalimuot na pagpuwersa ng mga kalaban sa Administrasyong Marcos, Romualdez at Duterte ay isang patunay na may mga puwersa sa likod ng kanyang mga panawagan. Ang layunin ng mga puwersang ito ay malinang at malinaw ang pagpapabagsak sa mga pangunahing lider ng bansa upang mapakinabangan ang posibleng kalamangan sa politika at negosyo. Hindi lamang ang mga politikong ito ang kanilang tinatarget, kundi pati na rin ang mga ideolohiyang pinaglalaban nila. Si Cielo Magno sa kanyang mga hakbang ay nagsisilbing pawn sa chess, pawn ng isang malupit na third force na may layuning obliterahin ang Marcos, Romualdez at Duterte mula sa larangan ng politika para sa kanilang sariling benepisyo at agenda. So ito, mayroon siyang picture na ipinakita. Magno is an enabler of a third force. So nandyan ang picture, Marcos, Duterte at Romualdez. So, i-summarize ko lang yung kanyang opinion. Opinion lang ito at bahala kayong mag-comment. Maniwala ba kayo o hindi? Si Professor Magno ay ginagamit ng third force. So, sino yung mga third force? Binanggit niya, may dilawan, may makakaliwa, mayroong business interest groups na planong pabagsakin itong tatlong leader na ito. Marcos, Duterte, and Romualdez. May binanggit siyang ideolohiya. So anong ideolohiya yan? Bahala na kayo. Kasi ang mga ibang lalahok sa January 31 rally, yung makakaliwa. Yun, communist ideology. So, let's see what happens on January 31 kung mapantayan ba nila yung millions na nag-attend sa anti-impeachment rally in response sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Kaya salamat sa Iglesia ni Cristo. Okay, mga kaibigan, as usual, nagpapasalamat ako sa inyong panonood. Yung income sa channel na ito na itutulong sa Talaandig na tribo. Sa ngayon, tumutulong tayo, nagbibigay tayo ng yero, libreng yero at pako para ma-repair ang kanilang mga sira-sirang bahay or makapagpatayo sila ng sariling bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna din ni ang isa sa mga natabangan karon nga nakabalay na gid sila o nagatukod na sa ilahang panimalay. So gihatagan sila og yero, so mauna din ni ang mga yero nga gipanghatag sa ila tag napulo sa isa ka balay. So dako na kayo ang naitabang sa ila. So karon kamulo na sila og buhat sa ilahang balay. Kaugalingon nga balay nila. So dili na sila magalisod. Kay isar ni sila sa mga nagapuyo lang sa ilang ginikanan nga wala gyud balay. So daghan ki sila sa isa ka balay. So karon muna ang tag-iya nga nagapanday. So ginahinayan ang panday.
So mo din niyang tagya. So unsa man yung maistorya ani nga ngani nataga na mo unsa man imong maistorya? Salamat kaayo sa naghatag og yero kay patukod na may bag-ong balay. Ug salamat pud kaayo sa Ginoo labi na sa naghatag ani. Ug salamat pud kaayo sa YouTube channel kay dako gyud kaayong tabang sa yero nga natagaan ni. Salamat kaayo sa nagsuporta sa YouTube channel. Sa una asa ra man to yung balay niyo sa una asa ra mo nagapuyo? Tuwa dito sa babaw din nabungkag naman to tapos nagluon kami sa balay sa Kungsuon. Bali nakipuyo lang mo sa kuan sa imong igsoon nimo. Oo. Tungod kay wala pa man gud ipalit og hero kay mahal man pud kaayo karon gud ang baligya. So karon wala na kay naigasto para makapalit og yero no. Wala na. So pasalamat ka sa mga supporters sa YouTube channel. So thank you kaayo sa inyong pagsuporta. Nga God bless. isa sila sa natabangan sa ilang panimalay. So mo din ni.